Nagka-injury sa kaliwang kamay si Westbrook sa laban kontra ang Washington Wizards at lumabas agad ito sa korte. Ang Los Angeles Clippers, na nag-anunsyo ng injury ni Westbrook sa kalagitnaan ng third quarter, ay humawak ng 14 points na kalamangan kontra Wizards sa halftime. Madali namang umabant ang Clippers sa second half at nakalamang sa 25 points win, nang walang anumang issue. Hinawakan ng Clippers ang Wizards sa 21 points na lamang sa ikatlong quarter, at gumawa lamang ng 8 turnovers bilang isang unit. Mukhang nasugatan ni Westbrook ang kanyang kaliwang kamay sa unang bahagi ng second quarter habang sinusubukang abutin mula sa likuran at isubo ang bola sa mga kamay ni Washington Wizards Jordan Poole habang nasa depensa. Mabilis na inabot ni Westbrook ang kanyang kaliwang kamay pagkatapos gawin iyon, malinaw na may sakit, ngunit nanatili siya sa laro. Muling inabot ni Westbrook ang kanyang kaliwang kamay sa susunod na timeout game. Nabali ang kaliwang kamay ng veterano ng Los Angeles Clippers noong Biyernes ng gabi sa kanilang 140-115 panalo laban sa Washington Wizards sa Crypto.com Arena. Hindi malinaw kung kailangan niya ng operasyon, o kung makakabalik siya anumang oras sa season na ito. Si Westbrook ang pangalawang manlalaro sa liga na nabali ang kanyang kaliwang kamay noong Biyernes ng gabi. Ganoon din ang nangyari ni Toronto Raptors star Scottie Barnes sa kanilang pagkatalo sa Golden State Warriors. Si Westbrook ay may 6 na puntos at isang assist sa loob ng 10 minuto mula sa bench noong Biyernes. Ang 35 years old ay pumasok sa laro noong Biyernes na may average na 11.1 puntos at 5.2 rebounds para sa Clippers, ang kanyang unang buong season sa team. Samantala, sinigawan ni Klay Thompson si Kerr, at ang coaching staff noong unang binangko si Klay ngunit naayos na ito. Sa 6 na laro mula sa bench para sa Warriors, si Klay Thompson ay nag-a-average ng 19.2 puntos sa isang laro na may 62.4 true shooting percentage at naabot niya ang 44.1% mula sa 3-point line, lahat ng mga numero na mas mataas mula sa 49 games na sinimulan niya bago pa yon. Ginagawa niya ang lahat ng iyon sa loob ng 3 minuto sa isang laro ng masyado. Si Klay Thompson ay umuunlad sa kanyang bench role, at ang Warriors ay 5-1 sa 6 na laro na iyon, ngunit hindi ibig sabihin na nahawakan niya ito ng maayos noong unang sinabi kung ano ang nangyayari. Si Kendra Andrews ng ESPN ay gumawa ng malalim na pagsisid sa 6-man na papel ni Thompson at nakuha ito mula kay Steve Kerr. Sa una ay hindi natanggap ni Thompson ang balita. Sinabi ni Kerr sa ESPN na sinigawan siya ni Thompson at ang ilan sa mga katulong. Maya-maya, bumalik siya para humingi ng tawad sa mga coach. Ito ay hindi isang madaling pag-uusap, sabi ni Kerr. This is maybe the hardest part about getting further away from our prime. Kaya lang, after 12 years of Thompson starting 5, it wasn't easy. And still moving forward, it's not going to be easy. Pero sabi ko sa kanya, kung talagang yakapin mo ito, matutulungan mo ang iyong koponan na manalo. Nagkaroon kami ng front row seat ngayong season para mapanood ang pagharap ni Thompson sa kanyang determinado sa basketball. Siya ay isang manlalaro sa Hall of Fame sa hinaharap at bahagi ng isa sa mga dakilang koponan ng dinastiya ng NBA, ngunit kakaunti ang mga manlalaro na maaaring huminto sa kanilang mga karera sa kanilang sariling mga termino. Inaayunan iyon ni Thompson at ng Warriors sa kabuuan habang lumulubog ang panahon ng kanilang dinastiya. Matagal bago dumating si Kerr sa pagsisimula nina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski, na nagbibigay sa roster na ito kung ano ang kailangan nito para magkaroon ng pagkakataon sa pagtakbo ngayong season. Nahirapan ang Golden State sa itaas hanggang sa ibaba. Sa kabutihang palad para kay Thompson, tila nahanap na niya ang kanyang landas at umuunlad na ngayon. Siya at si Chris Paul mula sa bench, at kapansin-pansing binago na ang minuto ni Stephen Curry para sa Warriors, at iyon ang isang bagay na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon pagdating ng postseason. Yun lang, salamat.